Huling bumaba ng eroplano si Madel dahil may mga inayos at tsinek pa siyang mga bagay-bagay sa loob. Kasama iyon sa kanyang trabaho bilang isang flight attendant na siyang pinakapangarap niya simula nung magkamuwang siya sa mundo. Tandang-tanda pa niya nung nasa probinsya pa lamang sila naninirahan. Kapag may dadaang eroplano sa papawirin, ay tatakbo siya palabas ng kanilang kubo upang tingalain ang dadaang eroplano. Paglaki ko, gusto ko rin pasakay-sakay lang sa eroplano. Aniya noon, na siyang ibinigay naman ng tadhana sa kanya. At doon niya napatunayan na kapag may gusto, may paraan. Eto na siya. Ilang taon na ang nakaraan, isa ng ganap na flight attendant. Pagkatapos ng kanya mga ginagawa, ay bumaba na rin agad siya ng eroplano. Biglang may tumawag sa kanya kaya napalingon siya sa kinaroroonan nito. Malawak ang ngiti niya nang makita ang lalaking nagsilbing isa sa mga inspirasyon niya para makamit ang lahat ng pinapangarap niya sa buhay. Mahal, hindi ko naman inakalang susunduin mo ako ngayon. Sambit niya. Nag-text ka kasi kanina, napauwi ka na. Saktong dito talaga ako dadaan galing sa aking meeting. Kaya eto, dumaan na lang ako para sabay na tayong umuwi. Tila nayayamot pang sambit nito. Biglang napakunot ang noo ni Madel. Mukha kasing napilitan lang ito sa pagsundo sa kanya. Ngunit nilawakan niya ang kanyang pangunawa. Inisip na lamang niya na baka nagkaproblema ito sa kliyente. Isa kasi itong ininyero. O di kaya ay baka nakipagsagutan na naman ito sa ina. Madalas na rin kasi ang mga itong nagtatalo dahil sa bagong karelasyon nito na adik. Matagal nang namatay ang ama ni Rinaldo. Kaya nang makipagrelasyon ang ina nito sa ibang lalaki, ay napapadalas ng pagtatalo ng mga ito. Ilang buwan pa ang lumipas. Ramdam ni Madel na tila madalas na ang pagiging mainitay ng ulo ng kanyang nobyo. Ngunit pilit pa rin niya itong iniintindi. Isang madaling araw, kung kailan oras ng paglapag ng international na eroplano na sinasakyan ni Madel, tumawag agad siya sa nobyo dahil alam niyang gising na ito sa ganoong oras. Ngunit laging pagtataka niya nang makarinig ng boses ng babae sa kabilang linya. Mahal, may kasama ka ba dyan sa apartment mo? Takang tanong ni Madel kay Rinaldo mula sa kabilang linya. Wala mahal, wala akong ibang kasama. Mag-isa ako dito. Mabilis na sagot nito. Bigla siyang kinabahan. Alam ni Madel na hindi siya nagkamali ng pandinig. Babae iyon. At tinig niya na tinawag nito ang pangalan ng kanyang nobyong si Rinaldo. Hindi niya tinapos pa ang mga sasabihin. Hindi niya pinaalam kay Rinaldo na uuwi siya sa kanilang apartment sa mga oras ding iyon. Masama ang kanyang kutob na tila mabingi na siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Dating sa pintuan ng kanilang apartment unit, ay ramdam niyang bigat ng kanyang kalooban. Hindi niya alam subalit sa loob ng 3 taon na relasyon nila, ay ramdam niyang may nag-iba. Dati ay napakamaalalahanin ito sa kanya. Ngunit ito muli, ay bigla na lang itong nag-iba. Ang dating pagiging malambing nito ay nawala. Halos wala na nga siyang matanggap ni mensahe mula rito. Dati ito pa ang unang bumabati tuwing anibersaryo nila o mansari.
Nandito na ako, mahal. Sigaw niya. Pagkatapos buksan ang pintuan ng kwarto. Ngunit naabutan niya ang nobyo na tulog. Hinagdan niya ito sa noo pababa sa bibig. Ngunit nang makaramdam ito, ay tinalakuran lang siya at bumalik sa pagkakatulog. Happy anniversary, mahal ko. Bulong niya rito. Ngunit nilingon lang siya nito at saka muling ipinikit ang mga mata. Matulog ka na. Huwag mo akong maistorbo dahil pagod ako. Tila kinurot ang kanyang puso sa naging reaksyon ng kanyang nobyo. Ibang-iba na ang trato nito sa kanya. Sobrang lamig. Napaupo na lamang siya sa kama habang nakatitig sa nobyo. Anong nangyari, mahal? Bakit bigla ka na lang nagbago? Anong ginawa kong pagkakamali sa'yo? Sobrang sikip ng kanyang dibdib. Napatingin siya sa bote ng mga inumin na nasa ilalim ng maliit na mesa sa gilid ng kama. May natira dito ngunit kaunti lang. Bumundol ang kakaibang kaba sa dibdib niya nang makita ang dalawang kopeta ang magkatabi. Inikot pa niya ang kanyang tingin. Doon lang niya napansin ang isang hindi pamilyar na underwear. Kailan naman nagkaroon ng ganoon sa kanilang apartment? Rinaldo. Tawag niya ngunit wala itong sagot. Napailing na lamang siya at nagdesisyong pumasok ng banyo. Laking gulat niya nang makita ang isang babaeng hindi pamilyar ang mukha. Halatang nagtatago ito doon. May tama na rin ito ng alak at tila wala lang dito nang makita siya. Nakababad lang ito sa bathtub na walang pakialam sa kanya. Sino ka? Tanong niya na halatang nagpipigil. Ako si Laila. Kasintahan ko si Ronaldo. Sino ka ba? Ba't basta ka na lang pumasok nang hindi kumakatok? Wika nito sa kanya. Sinarado niyang muli ang pintuan ng banyo. Iniwanan ng babae at bumalik sa kinaroroonan ng nobyo. Halos mapunit ang kanyang dibdib sa sakit. Sabi na nga ba niyang tama ang kanyang hinala. May babae ang kanyang nobyo. Napahikbi siya ng malakas habang nakatilikod sa nobyo. Ang ingay mo naman. Ano bang problema mo? Galit na tanong ni Rinaldo. Nakuha mo pang magtanong ng ganyan pagkatapos mong magdala ng babae sa apartment natin. Hindi umalis ka. Ibig lang niyang sabihin ay may kapalit ka na. Kaya bakit mo pa pinagsiksikan ang sarili mo sa akin? Parang gusto na niyang patayin ito matapos marinig mula sa bibig nito ang mga salitang iyon. Ang buong akala niya ay magpapaawa pa ito at hihingi ng tawad. Ngunit mali siya dahil pagtatabuyan pa siya nito palabas ng apartment. Wala siyang magawa kundi ang mag-impake ng mga gamit. Naganap siya ng matitiran dahil inaantok na siya. Wala na siyang kaarte-arte sa pagpili ng pwede niyang rentahan. Ang mahalaga ay may matitiran siya sa pagkakataong iyon. May lumang bahay na nadaanan ng taxi na sinasakyan niya. Nakapaskil doon ang room for rent. Hindi siya nagatubili. Tinawagan niyang numero na nakasulat sa ilalim ng karatula. Ilang sandali pa may dumating na sasakyan. Isang ginang na nasa kalagitnaan ng edad. Ito ang may-ari ng bahay at malayo pa lang ay nakangiti na ito. Mag-isa kang mangungupahan sa lumang bahay ko? Tanong nito. Opo. Nasa probinsya kasi ang mga magulang ko. Pero oras na makabili ako ng bahay dito sa lungsod.
ay ililipat ko din naman sila dito. Ano yan? Mabuting bata. O siya, pumasok ka na sa loob. May katagalan na itong hindi natirhan. Kaya linisin mo na lang dahil kompleto naman ang panlinis dyan. Isang dekada mahigit lang naman itong hindi natirhan. Uwi ka pa nito. Napaawang ang kanyang bibig. Sa bagay ay mukhang antigo nga naman ang itsura ng bahay. Alaga lang yata sa pintura at maging ang mga pananim. Halatang alaga rin dahil sa ganda ng pamumukadkad at ang lulusog nito. Inikot mo na siya ng may-ari sa buong bahay bago tuluyang iniwan. Maganda tahimik ang lugar. May malaking puno ng balete sa likod na siyang nagbibigay lamig sa loob ng bahay. Halos nakadikit na rin kasi ito sa bahay. Agaw atensyon ito sa kanya. Ngunit bakit hindi yun pinaputol ang may-ari? Hindi naman siya nagtatakot na baka may kung anong elemento doon. Ang ikinakatakot niya ay kung pamumugaran ito ng mga ahas. May paubya pa naman siya sa ganong hayop. Sino nga ba naman ang hindi takot sa mga ito? Nang maiwan na siya ng may-ari ay inampisa na niyang linisin ang bahay. Inuna lamang niya ang kanyang kwarto upang makapagpahinga muna dahil pagod pa siya galing sa trabaho. Buti na lang at 4 na araw ang kanyang pahinga kaya may oras na nakalaan para maglinis ng buong bahay. Nakatulog agad siya dahil sa sobrang pagod. Hindi na niya iniisip ang sakit ng kanyang kalooban dahil sa ginawa ng nobyo. Nasasaktan siya ngunit kailangan niyang magpakatatag at hindi siya dapat magpa-apekto sa kanyang nararamdaman dahil marami pa siyang pangarap para sa kanyang mga magulang. Kailangan niyang bigyan ng mga ito ng magandang buhay. Lalo na at nag-iisang anak lamang siya. Malagitnaan ng kanyang tulog nang magising siya sa isang sipol na himig na nanggagaling sa likod ng bahay. Kita iyon mula sa kanyang nakabukas na bintana. Paglingon niya roon ay may isang lalaking nakaupo sa sanga ng punong balete. Nakatingin ito sa kanya at matamis ang mga ngiti. Nakakaakit ang mga tingin nito na tila nakalimutan niyang may kinakaharap pa siyang isyu sa dating nobyo. Hinayaan niya lamang ito at nakapagtitigan siya sa binata. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakalapit na ito sa kanya. Ang ganda mo, at ang saya ko dahil may makakasama na ako dito. Uwi ka nito. Dito ka rin nakatira? Hindi sa mismong bahay na ito. Ngunit dyan sa puno ng balete. Halika. Ipapasyal kita sa lugar ko. Tiyak ako magagandahan ka sa lugar ko. Talaga? Sige. Sasama ako. Tila siya ay nawala sa katinuan. At oo lang siya ng oo sa mga alok ng binata sa kanya. Hindi niya alam kung paano silang nakalabas ng kwarto. Parang isang pelikula na naputol sa kanyang memorya ang isang eksena. Ngunit hindi na yan pumasok pa sa kanyang utak. Lalo na nung makita niya ang mga nakakahalinang bulaklak. Sarde na puno ng mga makukulay na paru-paro at tutubi. Tila siya naglalakad sa isang paraiso. Noon ay sa imahinasyon lamang niya ito nakikita sa mga pelikula na puno ng eksenang pantasya. Hindi niya aakalain sa totoong buhay ay nangyayari o mayroong ganito. Kanina pa tayo naglalakad, ngunit hindi pa natin nakilala ang isa't isa. Ako nga pala si Madel. Oo, alam ko. Narinig ko kanina. Ako si Muiko at masaya akong nakilala kita. Nagtaka man ay hindi na niya iyon binigyan pa ng pansin. Napakunot ang kanyang noo
nang tila pumasok sila sa loob ng balete. Ang ganda ng loob, parang isang magarang bahay na pag-aari ng mga mayayaman. Halika, sigurado akong naghihintay ang mga magulang ko sa loob. Nito. Dahil sa narinig, ay mabilis na lang ding nag-ayos ang dalaga sa kanyang sarili. Inipit niya ang kanyang mahabang buhok sa likod ng kanyang tenga. Sabay rin siyang makilala ang mga magulang nito. Nakangiti siya habang nakasunod sa binata, naglalakad sa malawak na pasilyo, patungo sa mismong bahay ng binata. Siguro, kasing bait mo ang mga magulang mo? Tanong niya rito. Ngumiti lamang ito. Hindi niya sigurado kung ano ang isasagot nito. May sumalubong sa kanila na marahil ay katulong dahil naka-uniforme ito. Ipagtanto niya na mayaman ang angka ni pamilya ni Muiko. Kaya medyo kinabahan siya ng konti habang papalapit sa kanila ang katulong. Pasok po kayo, ma'am. Magandang gabi po. Bati nito. Ngumiti siya rito at nagpasalamat. Pagkapasok sa loob ng bahay, ay hinawakan na siya sa siko ng binata. Hindi niya alam subalit sunod-sunuran lang siya sa mga nais nitong mangyari. Kung makahawak ito sa kanya, ay tila magkarelasyon sila. Malayo pa lang ay tanaw na nila ang mag-asawang nakaupo sa mahabang mesa at nagkukwentuhan. Nang makalapit na ay tinawag ni Muiko ang pansin ng mga ito. Ipalingon naman kaagad ang dalawa sa kanila. Ama, ina, nais kong ipakilala sa inyo si Madel. Siya ay ang bago kong kaibigan. Pakilala ni Muiko sa kanya. Oh, kumusta Madel? Mabuti at sumama ka sa anak ko. Opo, mukhang mabait naman po ang anak nyo. Aniya. Ngumiti naman si Muiko sa kanya nang sabihin niya iyon. Iginiya siya nito sa isang upuan katapat sa mag-asawa. Katabi rin niya ang binata. Halos hindi niya maiwakbang ang mga paa niya dahil sa kakaibang titig ng mga magulang ni Muiko. Lalo na ang ama nito. Alam niya na iba ang kahulugan ng titig ng ama nito at iba rin ang kahulugan ng titig ng ina. Parang gusto na niyang mawala sa harapan ng mga ito sa mga oras na iyon. Anong trabaho mo? Tanong ng ina ni Muiko. Isa po akong flight attendant. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Ganoon ba? Isa ka lang palang flight attendant. Anong magiging papel mo sa aming angkan sa huli? Wala ka man lang alam tungkol sa aming angkan. Ko ay isang reyna at ang aking asawa ay isang hari. Kami ay isa sa pinakamayamang angkan sa mundo ng mga immortal. Ngayon, kaya mo bang maging katulad namin? Anong nito? Mahal na ina, anong klaseng tanong yan? Katangahan naman yan, ina. Reklamo ni Muiko. Anong katangahan? Ako nung malaman kong isang maimpluwensya ang angkan ng iyong ama. Gumawa ako ng paraan. Kahit masakit, tinalikuran ko ang aking pamilya sa mundo ng mga mortal. Para samahan ang iyong ama dito sa mundo ng mga immortal. Nagsakripisyo ako para sa lalaking minahal ko. Uy ka nito. Ina, hindi ko kasintahan si Madel. Kaibigan ko pa lang siya. Ngunit tignan mo itong ginawa mo. Paano pa ako pagkatiwalaan ni Madel kapag ganyan ka? Gusto mo bang makipagplastikan ako sa babaeng ito? Dahil dinala mo siya rito, ibig sabihin ay may balak kang makipagrelasyon sa kanya. Ibig sabihin, may gusto ka sa kanya. Ano naman kung diretsahan kong sabihin sa babaeng ito na mabigat ang loob ko sa kanya? Litanya ng nagtataray na ina ni Muiko.
Doon lang napagtanto ni Madel na nasa ibang dimensyon siya, na hindi ordinaryong tao ang kaharap niya. Ngunit malinaw na isang mortal ang ina ni Moiko na piniling maging immortal dahil sa pag-ibig nito sa isang engkanto. Tumayo ang ginang at iniwanan silang parehong natahimik. Gustong dumapensa ni Moiko ngunit nakasinyas ang ama nito na tumahimik at huwag nang patulan ang galit ng ina. Nagpaalam si Moiko sa kanya upang kausapin ng ina. Humingi rin ito ng dispensa sa naging asal ng ina. Maging si Moiko ay hindi inasa na ganoon ang magiging reaksyon ng ina niya. Hindi naman ito ganon kung humarap sa mga bisita. Nahimik siyang napatulala at hindi makapaniwala sa kung nasaan siya ngayon. Hindi niya inasahan na sa nangyari sa kanila ng kanyang nobyo ay hahantong siya ganitong eksena. Hindi pumasok sa isipan niya na sa isang iglap ay mapunta siya sa mundo ng mga immortal. Hindi ko na alam ang takbo ng buhay kong ito. Maniya sa kanyang isipan. Wala sa sariling napatingin siya sa kaharap. Nakalimutan niyang naroon pa pala ang ama ni Moiko. Inilibutan siya nang makita ang kakaibang titig ng ama ni Moiko. Alam niya na may kalokohang tumatakbo sa isipan nito. Ngunit naisip niya na baka mali lang siya ng iniisip. Isa itong respetadong hari, kaya tiyak na hindi nito magawa kung ano man ang masamang tumatakbo sa kanyang isip. Pasensya ka na sa inasal ng asawa ko, Madel. Ganoon lang talaga ang ina ni Moiko kapag nagseselo sa anak. Hindi pa yata niya matanggap na may nagustuhan ang nag-iisang anak namin. Laro mabait naman ang babaeng yun. Hinging dispensa nito at nilapitan pa siya. Hindi siya kumibo at parenting nakaupo lamang sa kung saan siya iniwanan ng binata. Inakala malamang ng ina ni Moiko na nililigawan na siya nito. Hindi na lamang niya iyon pinagtuunan ng pansin. Pagkaramdam niya kanina pa ay malaking abala siya sa pamilya. Angat sana ang tingin niya nang maramdaman ng isang nilalang sa kanyang likod. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang gulat. Nang pagtingala niya, ay lumapat ang bibig ng ama ni Moiko sa kanyang muso. Iyon ang naabutan ni Moiko habang papalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Para sana balikan siya at dalhin muli sa harap ng ina. Gusto nitong makapag-usap sila ng maayos. Ngunit ganoon pa ang masaksihan ng binata. O mga hari, gulat na sambit ni Moiko. Namilog ang mga mata ni Moiko sa gulat. Hindi nito inasahan ng madat ng eksena. Lalo naman si Madel. Hindi niya inasahan na gagawin iyon ng ama ng binata. Buong akala niya ay napakabait nito sa lahat dahil isa itong hari. Moiko, mali ka nang iniisip. Mabilis na depensa niya nang makita ang reaksyon ng binata. Ang landi mo. Sa amang hari ka ba talaga? Kaya pala ayaw ng ina siya. Kasi ramdam niya na may masama kang balak sa aming pamilya. Sandali, Moiko. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Mali ka kasi ng pagkaintindi. At wala akong masamang balak sa pamilya mo. Hindi mo pa ako nakilala kaya huwag mo agad akong husgahan. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Dahil kita ng dalawa kong mga mata kung paano ka tumingala kay ama. Hindi malaman ni Madel kung ano ang kanyang gagawin sa mga sandaling iyon. Kaunting panahon pa lang silang nagkakilala ng binata. Subalit sira na agad ang imahe niya rito. Tinignan niya ang ama ng binata. Gusto niyang makiusap dito. Mahal na hari, pakiusap. Ipaliwanag mo kay Moiko ang lahat ng nangyari kanina. Wala iyon at wala akong ginawang masama.
Hindi ko intensyon na mangyari ang ganong bagay. Anya. Ngunit umiling lamang ito sa ngiti ng may pang-uuyam. Hindi niya alam subalit pagkaramdam niya ay napagkaisahan siya ng pagkakataon. Hindi niya alam kung saan siya tutungo ng mga sandaling iyan. Walang tigil ang patak ng kanyang luha. Patakbo siyang lumabas at ramdam niya ang pagkapahiya sa sarili dahil sa nangyari. Pagdating niya sa labas ay hindi niya alam kung saan siya tutungo hanggang sa mapahagulgol siya. Hindi niya alam kung paano pa siya makakabalik sa kanyang kinaroroonan. Nagising siya sa lakas ng kanyang pakikbe at napabangon ng mapagtanto na panaginip lamang ang lahat. Ngunit napakalinaw ng lahat. Alam niyang hindi yun basta panaginip lamang. Tandang-tanda pa niyang lahat ng mga imahe ng mga nilalang na nakasalamuha niya. Uwi ko. Sambit niya sabay lingon sa malaking puno at mabaging na baleteng makikita niya sa labas ng bintana. Alam kong totoo ka. Alam kong nariyan ka. Anya pa rin sa sarili. Naalala niya ang kwento ng kanyang lola nung maliit pa lamang siya. Tungkol sa gwapong manliligaw nito na nakatira sa puno ng balete. Iyon nga lang at naudlot iyon ang malaman ng ama nito dahil nilagyan ng habak. Dinala sa malayo ang kanyang lola kaya hindi ang mga ito nagkita pa. At ayon sa kanyang lola ay mabait ang mga engkanto. Lalo na kapag nagkagusto ito sa iyo. Iyon nga lang at matindi rin kung magalit dahil kayang-kaya namang itong ubusin ang buong pamilya mo. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi niya alam kung bakit parang wala siyang makapangtakot sa kanyang dibdib sa kabila ng kanyang naramdaman. Alam niyang may nakatarang elemento sa puno ng balete at nagpaparamdam ito sa pamamagitan ng kanyang panaginip. Tingin niya sa kanyang orasan ay nagulat siya. Tanghali na. Kaya pala sobrang hilab na ng kanyang tiyan. Mabuti na lamang at araw ng kanyang pahinga. Kaya siguro hindi siya magising ng maaga ay dahil walang alarm na nagpapagising sa kanya. Nilinis na niya ang kanyang sarili at nagluto ng kanyang makakain. Saktong tapos na siyang kumain nang tawagin siya ng kanyang kaibigan. Nais nitong magpasama sa isang bar. Saktong galing siya sa isang kabiguan. Gusto niyang ibuhos ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng paglalasing. Kahit isang beses ay makalimutan niya ang ginawa ni Rinaldo na panloloko sa kanya. Alam niyang hindi madali ang lahat. Subalit buo na ang loob niyang kalimutan ang ilang taon nilang relasyon at pagsasama. Alam niyang wala itong balak na humingi ng patawad. Kita niyang mas mahalaga ang babaeng nito kaysa sa kanya. At hindi niya ibinababa ang kanyang sarili. Hindi niya gagawing magmakaawa dito. Para lang siyang pipiliin ito. Alam niya sa kanyang sarili na mas maganda siya at may talino. Nasaan ka na ba, Madel? Tanong ng kaibigan niyang si Lydia sa kabilang linya. Palabas na ng boarding house, hintayin mo lang ako. Anya sabay patay ng kanyang cellphone. Habang naglalakad ay tila may nakasunod sa kanya. Ngunit sa tuwing lilingon siya ay wala namang tao. At tahimik ang paligid. Hinayaan na lamang niya iyon hanggang sa may dumating na taxi. Agad niya iyong pinara at nagpatid sa bar na madalas nilang pinupuntahan na magkaibigan. Pagkarating doon ay masama ang tingin nito sa kanya. Buti dumating ka pa. Nito. Eto naman, kay aga pa kaya nito. Mamaya malasing agad ako. Buti sana kung tulad sa'yo na sanay na sa magdabagang inuman.
kahit abutin tayo ng umaga. Ano ba kasing problema mo? Tanong niya kay Lydia. Si Lydia ay isang nurse ng pampublikong ospital at kaya sila madalang na nagkikita ay dahil parehong abala sa trabaho at sa pribadong buhay nila. Hayop kasing Rex na yun. Akalain mong binuntis ba naman ang pamangkin kong pinag-aral ko sa kolehiyo? Sa sariling apartment ko mismo. Kwento nito. Halatang sakit na nararamdaman nito. Talagang basag na basag ang puso nito dahil sa nangyari. Mas malala pala yang sayo. Aniya. Tila hindi rin iyon napansin ni Lydia. Iyak ito ng iyak kung ano ang sinasabi. Dahil may sarili rin siyang problema, kaya tanging pakikinig lamang dito ang kanyang nagawa. Ano namang sasabihin niya dito? Kayong halos pareho lang din naman silang wasak sa pagkakataong iyon. Ayaw rin niyang makipagsabayan sa pag-iyak nito. Ayaw niya ng mahinang loob. Masasaktan siya ngunit hindi ganito marupok na katulad ng kanyang kaibigan. Ginabi sila sa bar ng ganong eksena lamang. Iyak ito ng iyak habang nilalabas ang sentimento. Siya naman ay tango lamang ng tango. Pagkaramdam niya hindi ito nalalasing dahil iniiyak lamang nito ang nainom na alak. Samantalang siya ay tila umiikot na ang buong paligid dahil sa tama ng alak. Dahil doon ay sinubukan niya itong ayaing umuwi. Buti na lang at ang papayag niya ito. Agad niya itong pinasakay sa taxi. Pagkatapos ay naghanap rin siya ng kanyang masasakyan. Halos lutang pa ang kanyang utak. Dahil malamang sa tama ng alak at kakulangan sa pahinga. Pagkababa niya ng taxi sa tapat ng gate ng bago niyang inuupahan, ay muli na naman niyang naramdaman ang kaninang tila may nakabuntot sa kanya. Gayong wala naman siyang nakitang ibang tao sa paligid. Binuksan niya ang gate at pagkatapos ay papasok na sana. Ngunit paglingon niya, ay may biglang humablot sa kanya at diretsong tinakpa ng kanyang bibig. Dahil sa sobrang pagkalasing niya, ay wala na siyang lakas pang labanan iyon. Ramdam na lang niya na sinalaw na siya ng bisig nito. Ngunit tila may kaaway ito at bigla na lang siyang bumagsak sa isa pang bisig. Iyon na at biglang nawala na siya ng malay. Nagising na lamang siya sa isang pamilyar at magarang lugar. Inikot niya ang kanyang tingin upang malaman kung kaninong bahay ito at sobrang pamilyar sa kanya. Nahagip ng kanyang dalawang mata ang isang pamilyar na mukha. Hindi siya nagkakamali. Ito talaga ang lalaking iyon. Ngunit naisipan niyang kurutin ang kanyang mga kamay. Sakaling mapagtanto niyang panaginip lamang ulit iyon. Ngunit nakaramdam siya ng sakit, kaya napaaray siya sa sakit. Hindi na ito panaginip, Amadel. Narito ka sa aking tahanan. Nito habang nakatalikod. Paano mo nalaman ang iniisip ko, ang kilos ko? Tanong niya. Lumingon ito at ngumiti sa kanya. Halos hindi na siya kumarap at sobrang titig niya sa gwapong mukha ng binata. Teka lang. Paano nga pala ako nakarating dito? Muli niyang tanong. Hindi pa man nasagot ang kanyang unang tanong. Hindi pa rin ito sumagot. Bagos ay tinitigan lamang siya nito. Ayos ka lang ba? Tanging tanong nito sa kanya. Pagkatapos mo akong dukutin, tatanungin mo pa ako kung maayos pa ba ako? Paano mo naman nasabi ang bagay na yan? Sa gwapo ko bang ito? Magmumukha pa rin ba akong isang mandurukot sa paningin mo? Natahimik si Madel at nahiyang napatingin sa binatang. Kanina pa nakapamulsa sa kanyang harapan. Inggara ng suot nito.
Tila isang prinsipe sa isang kaharian. Halatang mayaman ang angka nito. Bakit nga ako narito? Hindi mo naman kasi ako sinasagot ng maayos eh. Mahinang tanong niya. Pasalamat ka dapat sa akin. Dahil kung hindi pa kita nakita, siguradong nag-aasa ka na ng taong iyan. Hindi ko na nakuha pang habulin ng gagong iyan. Ang mahalaga naman ay nailigtas kita. Kung nais mo naman na makaganti sa taong iyan, ay sabihin mo lang. Dahil ako ang bahala sa taong iyan. Kahit anong paraan ang gusto mong ganti, kayang-kaya kong gawin. Pero sa ngayon ay, kailangan mo munang magpahinga. Sa tingin ko ay mayang over ka pa. Tama ba ako? Napapikit siya sabay hawak ng sentido. Totoong masakit ang kanyang ulo dahil sa hangover. Napapikit siya ng mata ngunit muling napamulat. Teka lang, nasaan nga ako? Naalala kita. Sa panaginip lamang kita nakita noon. Ngunit hindi ako naniniwalang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Dahil natatandaan ko ang mukha at pangalan mo. Tama ba ako ha? Muwi ko. Lumingon ito at ngumiti sa kanya. Hindi na nga ito tumanggi pa. Lumapit ito at umupo sa kanyang tabi. Tama ka. Ako si Muiko. Pati sa akong engkanto. Minsan na kitang dinala rito. Kaso ay hindi naging maganda ang trato ng ama at ina sa'yo. Paumanin ma din. Ngunit huwag kang magalala. Hindi ako titigil hanggat hindi nila matatanggap na isang mortal ang gusto ko maging kasama habang buhay. Katulad ni Ina. Alam ko na balang araw ay matatanggap rin niya na hindi na ako bata para pangunahan ng desisyon. Biglang sumagi sa kanyang isipan si Rinaldo. Ito ang dahilan kung bakit siya naglasing. Ang panluloko nito sa kanya na sa loob ng ilang taon ay nagtiwala siya rito ngunit baliwala lang ang lahat. Hindi niya mapigilang umiyak. Marami na silang binuo na alaala. Hindi niya inasahan na sa isang iglap lang ay matatapos ang lahat. Hindi man lang niya iyon napagandahan. Huwag mong iyakan ang ganong lalaki. Hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo ang ganong uri ng isang tao. Tsaka walang masamang mangyari sa'yo. Lagi akong nakamata sa'yo. Uwi ka nito kaya napatingin siya sa lalaki. Paano mo alam? Nababasa ko ang utak mo. Alam kong nasaktan ka dahil sa isang lalaki. Kaya ka nga pumayag makipag-inuman, di ba? Dahil akala mo solusyon ang paglalasing para maibsan ang sakit na nararamdaman ng dibdib mo. Napahilot siya ng sentido, sabay iwas ng kanyang tingin dito. Ano na? May nabawas ba sa sakit na naramdaman mo? Nadagdagan lang ng hangover, hindi ba? Tanong pa nito. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya tumingin sa kinaroroonan nito. Huwag kang magalala. Tutulungan kitang makalimot. Balang araw ay makakalimutan mo rin ang taong iyon. At sa araw na mangyari iyon, siya naman ang magsisisi. Dahil pinakawalan niya ang isang babaeng kagaya mo. Uwi ka pa nito. Napailing na lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Tila wala lang din sa kanya na magkaiba sila ng katawan. Parang normal lang ang pag-uusap nila sa kabila ng nalaman niyang isa itong immortal. Hindi siya natatakot dito at hindi rin siya naninibago rito. Pakaramdam pa nga niya ay matagal na niya itong nakilala. Alam mo bang nagtatrabaho din akong piloto sa airline kung saan ka pumapasok? Uwi ka nito. Napatingin siya rito. Yun nga lang at hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magkasama. Sa dami ba naman ng eroplano at stewardess ng airport?
Wika pa nito. Ano man pala pamilyar ka sa akin. Posible ba yon? Isang engkanto na piloto? Oo naman. Maraming nagkukunuring tao na doktor at nurse na immortal kagaya ko. Masarap din kasing mamuhay sa mundo ng mga tao. At madalas ay ang mga kagaya nyo ang bumibihag ng aming puso. Mahabang litanya nito. Napangiti siya. Hindi niya alam kung bakit parang kinikiliti siya sa huling sinabi ng binatang engkanto. Hindi niya kailanman sumagi sa isip niya na mapunta siya sa mundo ng mga engkanto at mapalapit ang loob sa mga katulad nito. Napagtanto niyang ang mga katulad nito ay parang tao rin sa pag-uugali. Nakadepende sa trato at pakikisalamuha. Napag-alaman din niyang maraming katulad nito ang nananahan sa mundo ng mga mortal. Napilit mamuhay rin kagaya sa mga tao. Gustong gusto ng mga ito ang buhay ng mga tao. Ang mundo ng mga tao sa kabila ng kagandahan ng lugar ng mga ito. Kagaya ng mortal, hindi rin ang mga ito kontento sa kanilang mundo. Lalo natin iisip ng ibang immortal na mas lamang sila kaysa sa tao. Pwede kaya kitang maging steward sa aeroplanong dinadala ko? Gusto lang kitang maging katrabaho. Tanong nito sa kanya. Oo naman, kahit anong aeroplano. Masayang sagot niya. Hindi niya alam kung bakit kay bilis naging malapit ang loob niya sa binatang engkanto. Pagkawari niya ay isa lamang itong normal na tao kagaya niya. Madali nitong nakuha ang kanyang loob na tila ba nakakahipnotismo ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Tila nawala na sa kanyang utak agad ang mga nangyaring masalimuot sa kanyang buhay. Lalo nang inikot siya nito sa napakagandang mga tanawin sa mundo nito. Nakalimutan niya ang nangyaring pangbabastos ng mga magulang nito sa kanya. Hindi niya yon pinagtutuunan ng pansin. Lalo na tila panaginip lang naman pala ang lahat ng iyon. Nagustuhan mo ba ang lugar namin? Pukaw pansin ni Muiko sa malalim niyang iniisip. Oo naman, Muiko. Ang ganda dito sa mundo niyo. Sobrang linis. Kahit mga pananim dito ay hindi namamatay. Walang tuyong dahon at napakalinis talaga. Oo, at napakasariwa ng hangin dito, hindi ba? Tama, napakabango. Sana sa mundo ng mga tao ganito rin. Sigurado akong walang magkakasakit kung ganito kalinis ang mundo ng mga tao. Anya, marami pa silang napag-usapan kung saan napunta ang kanilang usapan. Napunta iyon sa naging karelasyon dati ni Muiko. Katulad ng mortal. May traidoran, taliwaan at agawan din sa buhay pag-ibig ng mga ito. Hindi lamang teritoryo at kapangyarihan ang pinag-aagawan sa mundo ng mga ito, kundi maging sa pag-ibig ay ganoon din. May mga pagkakataong ipinagkakasundo rin sila sa ibang kaharian. Minsan nang naipagkasundo si Muiko sa babaeng hindi niya gusto. Mabuti na lang at may isang prinsipe sa kabilang kaharian na sobrang nabigahan sa prinsesa. Kaya ginawa nito ang lahat upang makuha at mapangasawa ang babae na siyang labis na ikinatuwa ni Muiko. Ang prinsipeng iyon ang nagligtas dito upang hindi maitali sa babaeng hindi nito gusto. Galit pa naman ang mga magulang ni Muiko, lalo na at maimpluwensyang angkan ang prinsesang ipagkasundo sana dito. Mabuti na lang at walang magawa ang mga magulang ni Muiko dahil mahal din ng prinsesa ang prinsipe. Matagal na palang nagkagusto ang dalawa sa isa't isa. Kaso ay laging nakakulong ang prinsesa sa palasyo.
Gawa ng maraming kaaway ng angkan ang umaaligid sa kaharian ng mga ito. Marami pang naikwento si Moiko tungkol sa buhay nito, kung paano ito naging labas-masok sa mundo ng mga mortal, hanggang sa naalala nito ang kanilang katrabaho. Kailangan na pala nating bumalik sa mundo ng mga tao. Naghihintay sa atin ang ating trabaho. Biglang putol ni Moiko sa kanilang pinag-uusapan. May 4 na araw akong pahinga. Ikaw ba? Mabilis ang oras sa mundo namin. Akala mo lang na bago ka pa lang dito. Ang totoo ay ilang araw ka nang wala sa mundo ng mga mortal. Mga 3 araw ka na yatang nandito. Uwi ka ni Moiko. Anong 3 araw? Wala pa nga yata akong 4 na oras dito. Natatawa niya Moika. Malalaman mo kapag nakabalik na tayo sa mundo ng mga tao. Tanging wika nito. Binuksan nito ang lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Diretso iyon sa isang kwarto na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit alam niyang kwarto iyon ng apartment o bahay sa mundo ng mga mortal. Alam niya dahil malaki ang kaibahan nung nasa mundo siya ng mga engkanto. Ang kesame doon ay kakaiba. Parang matigas na bato o semento na kinulay ng puti. Ang mga rehas ay gawa sa ginto at ang sahig ay gawa sa muebles. Saan tayo napunta? Tanong niya kay Moiko. Nandito tayo sa apartment ko. Dito ang lagusan ko pabalik sa mundo niyo. Anya. Pero bakit sa punong balita kita nakita nung nagpakita ka sa panaginip ko? Doon talaga ang tahanan namin. Ang mismong puno ng balete. Akalain mong isang punong kahoy lamang ito sa labas na mundo ng mga mortal. Subalit kapag nakapasok ka na, ay makikita mo ang totoong lawak ng loob. Nakakamangha naman. Anya. Tinignan niya ang oras at petsa sa kanyang cellphone. Nagulat siya na makita ang 6 na oras na lang ay kailangan na niyang mag-report sa eroplano. Totoo nga ang sinabi mo, Moiko. Tignan mo. Ilang oras na lang pala at balik trabaho na naman ako. Sabi ko naman sa'yo, iba ang oras sa mundo namin. Sagot nito. Dahil sa pagod siya ay nakiusap na lang siya sa binata na makitulog sa apartment nito. Sakto namang may naiwan siyang iniporme sa locker niya. Kaya diretso duty na lang siya mamaya. Pagkaidlip niya ay mabilis din siyang nakatulog. Ginising na lamang siya ng kanyang alarm. Pagkabangon niya ay may nakahandang damit pambabae sa kanyang tabi. Kanino mga damit ito? Tanong niya. Pinili ko para sa'yo. Maligo ka na dahil babalik na tayo sa trabaho. Sabay tayo ng schedule? Gulat na tanong niya. Nagkataon lang yata. Sagot nito. Hindi na siya muling nagtanong pa. Bumangon na siya at binilisan ang kilos. Nagpasalamat siya sa binata at nangakong babawi sa kabutihan nito sa kanya. Pagkatapos siyang maligo ay may nakahain na namang pagkain sa mesa. Ang bilis mo namang kumilos. Ako pa ba? Halika na. Kailangan na nating kumain para maaga tayong makarating sa airport. Uwi ka nito. Mukhang blessing in disguise pa yata na nakilala kita. Walang kahirap-hirap lahat. Ito ang sambit niya. Mabilis lang din silang kumain. Sabay sila sa kotse na Moiko patungong airport. Pagdarating doon ay kanya-kanya na sila ng destinasyon. Sa ibang eroplano kasi nakadestino si Madel. Nang makaakyat sa eroplano ay sa isa niyang chinek ang mga cabin ng mga pasahero. Binati pa niya ang mga ito at pagkatapos ay tumulong na sa ibang kasama. Nakunin ang mga juice at snack na i-reserve sa mga pasahero mamaya pagkalipad nila. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na maialis na Madel sa kanyang isipan
ang tungkol kay Muiko. Lalo na ang gwapong imahe ng binata. Matagal silang magkarelasyon noon ni Rinaldo. Minahal niya rin ito, ngunit hindi siya ganun ka-attach sa dating nobyo. Noong unang pagkakilala pa lamang nila. Pahirapan pa si Rinaldo na makuha ang matamis niyang oo. Dahil mabigat naman talaga ang loob niya noong una sa binatang iyon. Tila nadala lang siya sa awa dahil sa sobrang ma-effort ito noong mananliligaw pa lamang. Iyon pala ay dakilang manloloko. At ito lang mismo ang sumira at nagsayang sa ilang taong pinaghirapan nito na makamtan. Ang kanyang sagot na oo sa pakikipagrelasyon nito sa kanya. Ngunit ayos lang. Dahil pukhang mabilis siyang makapag-move on. Iyon ay dahil sa binatang si Muiko. Mahirap ipaliwanag kung bakit, ngunit iyon ang kanyang nararamdaman. Ito ang dahilan kung bakit tila baliwala na sa kanya ang dating nobyo. Naging magkalapit silang dalawa ng piloto. Tila tadhana na rin yata ang may gawa. Kasi sa dinami-dami ng pwedeng mangyari, ito pa ang naging tagapagligtas niya. Hindi man ito normal na tao. Ramdam niya ang pagiging totoo nito. Kahit bilang magkaibigan lang sila, ay alam niyang espesyal ang trato ng binata sa kanya. Sabik na siyang makasama itong muli. Masarap itong kausap. At magaan ang kanyang loob tuwing kasama ito. At hindi niya inasahan ang ginawa ng binata pagkatapos ng biyahe nitong international. Pagkababa kasi niya ng airport, ay hinarang siya nito. Sabay na tayo, Madel. Ihatid kita sa apartment mo. Alok nito. Naku, masyado naman yatang nakakahiya sa'yo. Ang layo pa kaya ng apartment ko sa apartment mo. Masyadong perwisyo sa pahinga mo. Ayos lang. Walang problema dahil sanay ako sa trabaho. Alam mong hindi ako normal na tao. Kaya baliwala sa akin kung hindi ako makapahinga. Tsaka alam ko na malungkot ka dahil sa ginawa sa'yo ng dati mong nobyo. Kailangan mong may karamay at ako yon. Tutulungan kitang makalimot agad. Sa walang kwentang lalaki na yon. Nakakahiya sa'yo, Muiko, pero salamat. Malaking bagay iyon para sa akin. Sa totoo lang ay masaya akong nakilala kita sa panahong wasak ang buong pagkatao ko. Tila hindi ko naramdaman ang bigat ng dinadala ko ngayon. Seryosong wika niya. Pinilit niyang huwag maiyak. Hindi niya pwedeng iyakan ang walang kwentang lalaki, kagaya ni Rinaldo. Muli siyang nakisakay sa kotse nito. Doon lang niya naisipan na magpasalamat. Hindi pa nga pala niya nagawa iyon sa mahabang pagkakataon na magkasama sila. Para saan ang pasasalamat na yan? Tanong ni Muiko. Sinagip mo ang buhay at pagkababae ko. Kamunti ka na akong marip. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nawasak. At hindi ko makalimutan ang araw na iyon. At kapag naalala ko lagi ang mga araw na iyon, ay mas lalo kong kinasusuklaman ang hayop na Rinaldo na iyon. Mahabang litanya niya. Pagkatapos ay napakagatlabi. Nagkataong naroon ako nang mangyari yan. Siguro nga tadhana na rin ang may pagana. Kasi alam ko kasing sa aking sarili nung makita kita sa pagkakataong yan. Ramdam ko na may iba sa pagitan nating dalawa. Sana maramdaman mo rin ang bagay na yan. Hindi siya makasagot sa binata nang marinig ang bagay na iyon sa bibig nito. Hindi niya akalaing ramdam din pala nito ang nararamdaman niya. Ngunit ayaw niya iyong aminin dahil masyado pang ang maaga. Hindi siya sigurado kung seryoso nga ito. Baka mamaya ay madali na naman siya. Hindi niya namalayan na dumulog na ang kotse sa tapat ng bago niyang apartment. Niyaya muna niya itong pumasok sa loob.
Niyaya niya itong magkape. Hindi rin naman ito tumanggi. Bagkus ay masaya ito sa kanyang imbitasyon. Naisip niyang hindi nga pala siya nakapaglinis ng mga agyo. Siniguro lamang niyang linisin ang kanyang kwarto noon. Dahil balak niya na sa day off sana niya gagawin ang paglilinis. Ngunit napunta naman siya sa ibang mundo, kaya hindi niya nagawa. Alam ko na yung iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Uwi ka nito. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi na sana siya sasagot pa. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya. Nang pagkabukas ng pintuan, ay kanya-kanyang trabaho lahat ng mga gamit panlinis. Gayong wala namang may nakahawak sa mga kagamitang ito. Parang gusto pa niyang umatras ngunit pinigil siya ni Moiko. Huwag kang matakot. Ayos lang iyan. Ako ang nag-utos sa kanila na kumilos sa sarili nila. Dahil pagod ka. Anito. Pwede ba yun? Kailan pa nagkaroon ng mata at mga kamay at paa ang mga kagamitan sa bahay? Bakit sila nagsasalita at gumagalaw mag-isa? Gulat na tanong niya. Ako ang may gawa niyan. Para hindi ka na mahihirapan pa. Sayang naman kasing tambay lang naman sila. Kaya bakit hindi pagtatrabahuin? Nailing na lamang si Madel. Minsan nakakatawa ngunit sa pagkakataong iyon ay tila natakot siya na hindi niya maipaliwanag. Ngunit pilit na lamang niyang hinayaan ang mga ito. Hindi rin ito nagtagal at nagpaalam din agad na uuwi sa apartment nito. Makalipas ang isang linggo, muli ay araw na naman ang kanyang pahinga. Wala siyang lakad at tamad din siyang lumabas ng boarding house. Ang ginawa niya ay naglinis buong maghapon. Pahiga na siya nang tumawag si Moiko. Pahinga mo di ba? Saan ka ngayon? Andito lang ako sa boarding house. Naglilinis. Bakit? Aansa na kitang kumain sa labas bukas. Yan ay kung ayos lang sa'yo. Talaga? Siyempre basta libre yan. Sagot niya nang nakatawa. Ganyan dapat. Huwag kang paapekto sa ginawa ng dati mong nobyo. Hindi siya kawalan. Siya ang nawalan at hindi ikaw. Kuha mo? Tanong nito mula sa kabilang linya. Napangiti na lang din si Madel. Totoo naman ang sinasabi nito. Hindi ito kawalan. Maraming lalaki ang deserve ang pagmamahal niya at karapat dapat sa kanya. Hindi nag-iisang lalaki si Rinaldo sa mundo, kaya hindi siya dapat nasasaktan. Kinabukasan ay araw din ng pahinga ni Moiko. Gaya ng pinangako nito ay dinala siya nito sa labas para kumain. Pagkaramdam niya ay pakikipag-date na rin iyon. Malas lang niya dahil naroon din ang ex niya sa restaurant na pinagdalhan sa kanya ni Moiko. Hindi niya akalaing ito rin ang paboritong restaurant ni Moiko. Dito rin kasi sila madalas kumakain ni Rinaldo. At hindi nakapagtataka kung maling mag-cross ang kanilang landa sa restaurant na iyon. Ang saya mo naman. Uwi ka ng kanyang dating nobyo mula sa kanyang likuran. Lamingon siya para tignan ang reaksyon nito. Tinapunan din niya ng tingin saglit si Moiko na tila ba naghihintay ng kanyang reaksyon para sa dati niyang nobyo. Ngunit nawalan yata ito ng pasyensya at ito nang sumagot kay Rinaldo. Siyempre tol, bakit naman siya malulungkot? Hindi ang kagaya mo ang dapat iyakan at panghihinayangan. Hindi ka kawalan sa buhay ni Madel. Litaan niya ng seryosong si Moiko na noon ay nakipagtitigan pa kay Rinaldo. Gusto nitong ipagtanggol si Madel upang ipamukha sa dating nobyo nito na isang malaking pagkakamali. Nang iniwan nito at lokohin ang dalaga. Hindi ikaw ang kausap ko, huwag kang bastos.
Bakit? Gaano mo ba kakilalang babaeng iyan? Alam mo ba kung gaano kaharot iyan? Kaya ako nga iniwanan dahil hindi maasahan. Lalong hindi mapagkakatiwala ang may bahay kung sakali. Tila ng uuyam na litanya ni Rinaldo. Halos hindi na makapagpigil sa ko sa kanyang sarili. Gusto niya itong hipan upang mamilipit sa sakit sa tiyan. Gusto niya itong bigyan ng leksyon dahil imbis na magsisi ay sobrang taas pa rin ang tingin nito sa sarili. Pinilit na lamang ni Moiko na magtimpe. Laga lang ha, kaya ba pinagtabuyan mo na lang basta si Madel? At kung hindi ko pa siya nakita, malamang ay lamay na niya ngayon. Tapos ikaw heto, walang pakialam. Nagawa mo pang makipaglindian sa iba. Akala mo nakakalalaki ang ganyang kilos mo. Natameme si Ronaldo at biglang nag-iba ang reaksyon sa mukha nito. Bakas ang konsyensya sa mukha ngunit tila pinapairal pa rin ang pagiging maparide nito. Umalis ka na rito sa aming harapan. Sinisira mo ang aming magandang modo. Kung pwede, huwag ka na rin magpapakita pa sa amin. Galit na utos ni Moiko rito. Matagal pa bago ito natahimik na humakbang papalayo. Tila masama pang titig nito kay Moiko. Ganon. Sambit ng Moiko sa sarili. Pumikit siya saglit pagkatapos ay bumuga ng hangin patungo sa kinaroroonan na Rinaldo. Gusto mo ng matinding aral? Sige, pagbibigyan kita. Sambit ni Moiko sa kanyang isipan. Sakaling kailangan mo ng tulong ko, pwede mo akong hanapin sa airport. Pero wag ka nang magtangka pa na lumapit ulit kay Madel. Uwi ka pa nito bago tuluyang nilayo si Madel sa harapan nito. Alam ni Moiko na nagpipigil ito sa sakit na nararamdaman. Baka sa iyon sa mukha nito. Simpleng sakit lang naman sa ulo ang pinapalipad ni Moiko dito. Gusto lang ng binatang engkanto na matauhan ng isang abusadong mortal. Nakailang hakbang na sila nang biglang hinablot na Rinaldo ang kwelyuhan ng damit ni Moiko mula sa likod. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa akin? Kampon ka ba ni Satanas? Galit na tanong nito. Habang pinagpapawisan na dahil sa sobrang sakit ng ulo. Ang galing mong manghula, no? Bakit? May laban ka ba? Tanong ni Moiko sabay tulak nito. Hindi iyon ganon katindi. Ngunit bumagsak pa rin si Rinaldo sa sahig. Lalapitan pa sana itong muli ni Moiko. Ngunit mabilis na nakalapit si Madel para awatin ang binatang engkanto. Tama na, Moiko. Ano ba? Akala ko ba nandito tayo para kumain at mag-relax? Bakit parang doble stress pa yata ang aabutin ko nito? Tanong ni Madel sabay sapo ng kanyang noo. Hinila siya ni Moiko palabas sa restaurant na yon. Napagdesisyon na lamang nitong maghanap ng ibang makainan. Pasensya ka na, Madel. Bigla akong nawala sa aking sarili. Nanggigigil ako sa lokong iyon eh. Akalain mong may gana pang magmata sa sarili. Pagkatapos ng kanyang ginawa. Huwag mo na kasing patulan. Hayaan mo siya. Dahil balang araw, pagsisihan niya lahat ng panlolokong ginawa niya sa akin. Uwi ka ni Madel. Natahimik na lamang silang habang naglalakad papunta sa parking lot, kung saan naroon ang sasakyan. Naintindihan ng Moiko ang nararamdaman niya, kaya hindi na ito muling umimik, at naghintay na lang kung kailan niya ito kausapin. Pasensya na, Moiko. Hindi mo naman kasalanan. Naintindihan kita, Madel. Pasensya na rin. Hindi ko rin dapat ginawa yon. Talagang nadadala lang ako sa pagiging paresko ng lokong yan. Sagot ni Moiko. Pareho silang natahimik habang nakausad ang sasakyan.
Naganap na lamang si Moiko ng ibang restaurant. Pinilit niyang iwaglit ang negatibong hatid ng huling pagkikita ni Madel at ng dati nitong nobyo. Limutan mo na lang ang nangyayaring iyon. Huwag kang paapekto pa. Wika ni Moiko kay Madel habang nagmamaneho. Hindi nito alam na sobrang malaki ng pasalamat niya dahil sa biglang pagsipon nito sa kanyang buhay. Hindi niya naramdaman ng sobrang sakit ang panloloko ni Rinaldo dahil may isang nilalang na nagpamulat sa kanya at ang pagtanto niyang hindi naman talaga siya umibig sa isang lalaking manloloko. Pagkatapos ng kanilang hapunan, diretso siyang hinatid ni Moiko sa kanyang tinitirahan. Mas naging malapit silang dalawa. Nagpalipat si Moiko ng eroplano para makasama niya si Madel. Halos sa pag-akyat baba sa eroplano ay sabay na silang dalawa. Magkahiwalay lang kapag may sari-sariling meeting. Hatid sundo siya ni Moiko sa kanyang tirahan. Kung naitago lang ni Moiko ang katauhan nito sa kanya, ay iisipin niyang isang ordinaryong tao lamang ito. Walang ipanakitang pagkakaiba sa mga tao at engkanto ang binata. Hindi rin nagbabago ang trato nito sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Parang kailan lang sila nagkakilala. Magdadalawang taon na rin at sobrang komportable na ni Madel sa binatang engkanto. Alam niyang ganoon din ito sa kanya. Inutodyo sila ng kanilang mga kasamahan sa trabaho. Subalit tinatawanan lamang nila kasi wala naman talagang maibang namamagaitan sa kanila. Magkaibigan lang silang dalawa at iyon ang totoo. Matagal na siyang walang balita sa dating nobyo at wala na rin siyang interes na alamin pa ang bagong buhay nito. Isang international flight ang biyahe nilang magsama. Ilang beses na may nagkagusto kay Madel na dayuhan na pasahero nila. Ngunit kapag diretsahan itong kinakausap ni Madel na hindi siya interesadong magkaroon ng karelasyon, ay hindi na ang mga ito nagpaparamdam pang muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakilala niya ang makulit na dayuhang si Steven, isang English national galing ng England. Isa itong CEO ng international business at parot parito na sa bansa. Nang makita nito si Madel, ay umibig agad ito sa dalaga at seryoso ito na ligawan siya. Kahit anong gagawin niyang pagtanggi dito ay sobrang kulit nito. Hinintay niyang maisalba ni Moiko sa makulit na dayuhan. Ngunit nagkataon din na may meeting ito na napaka-importante. Mabuti na lang at nakakuha siya ng pagkakataon na makatakas dito. Agad siyang pumara ng taxi para magpahatid sa kanyang boarding house. Akala niya ay iyon na lang yun. Ngunit nagulat siya ng sumunod na mga araw sa kanyang trabaho. Ay muli na naman niya itong nakasalamuha. I want to talk you again. And I hope this time you will not away from me. And I wanna dinner with you for the one time. Saan ito? Hindi siya sumagot at palanganing ngumiti. Please, Madel. You are Madel, short for Madeline. What a pretty name. Sounds like same your face. So, come on, join me. Anong pa nito? I will not promise, sir. But when we arrive, we have a meeting, sir. Emergency meeting. And may I have to go? Thank you. Kanya rito at magalang na nagpaalam. Makalipas ang ilang oras, inanonso na niya ang kanilang paglapag. Pagkatapos gawin ang kanyang obligasyon, ay bumaba na rin siya ng eroplano. Tulad ng dati,
Naghihintay pa rin sa kanya lagi si Muiko. Nakalimutan niya ang isang makulit na tayuhan. Akala niya ay hinihintay siya ni Muiko dahil ihahatid siya nito sa kanyang boarding house. Iyon pala ay magpapaalam muna ito. Madel, ayos lang ba na mauna muna ako? May pagtitipon daw kami sa aming kaharian. Hindi ako pwedeng mawala. Bilang isang prinsipe, ay may naiwan din akong obligasyon doon. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Sige, mauna ka na. Kaya ko naman ang sarili ko. Wika niya rito. Gumiti pa siya rito. Agad itong umalis upang kunin ang nakaparadang kotse. Habang naghabang ng taxi si Madel, ay may biglang dumaang kotse sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana sa likod nito at bumungad ang muka ng dayuhang si Steven. Tsaka lang niya ito naalala. Sayang at nakalimutan niya. Sana'y nakapagtago siya kanina pa. Malas naman. Bakit kasi may lakad pa si Muiko? Sampit niya sa kanyang isipan. The truth, Model, is I'm waiting for you here. And then I think you don't have an emergency matter. So this time, you're gonna have a time to join me. Am I right? Alanganin siyang tumango dahil hindi niya ito gaanong nakilala. Ayaw rin niyang maging bastos dito, kaya nahirapan din siya kung paano magdahilan dito. Bumaba ito ng kotse para pagbuksan siya ng pinto sa kotseng pag-aari nito. May kasama itong private driver at may inalabas na identification card. Seryoso talaga itong makipaglapit sa kanya. This is my ID. If you not trust me, I'm Steven Farah. My family does so many international business. And now, I am a manage all of this. That's why I'm here in the Philippines. Kwento nito. Tumago siya sa ngiti. Pagbukas ng pintuan ng kotse nito, ay biglang bumusina ang isang kotse sa likod ng sasakyan ng CEO. Han! Tawag ng isang pamilyar na boses. Nang lingunin niya ito ay namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Papalapit na sa kanila sa Muiko. Late na ba ako, Han? Tanong ni Muiko sa kanya sabay kindat. Bigla siyang nabuhayan ng pag-asa. Alam niya ang ginagawa nito. Inililigtas siya nito mula sa kamay ng CEO. Siguradong nababasa nito sa kanyang takot at pag-aalinlangan. Hinila siya nito papalapit sabay akbay at halik sa noo. Parang gusto niyang matunaw ng mga sandaling iyon dahil sa pinaggagawa ng binata. Hindi niya alam kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman. Tila siya ay kinikilig na kinakabahan. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Excuse me, sir. Sorry for a while, but we need to go home now. Paalam nito sa kaharap. But wait, pabilis na awat ng tayuan nang makahakbang na sila palayo dito. Yes sir, what problem? Sarkastikong tanong ni Muiko sa kaharap. Ang totoo kanina pa ito nagpipigil. Nagseselos ito dahil ayaw nitong may kaagaw sa atensyon ni Madel. At kanina pa nito gustong gawin ang balak nito sa dayuhan. Iyon ay ang iligaw ito sa lugar na gusto nitong puntahan. And who are you? Mataas ang boses na tanong ng dayuhan. You can't hear? Or you don't understand? Madel is my fiancé. Now you know. Okay? So this time, may we have to go? Hindi na nakahuma si Madel sa unang kasinungalingan ni Muiko. Ay may kasunod na agad. Bigla na lang siyang naging fiancé nito. Hindi tuloy niya maintindihan kung kinikilig ba siya o kaya naman ay kinakabahan lang na baka mabuko ng CEO. Pagkadismayang mababa ka sa mukha ni Steven. At wala siyang magawa dahil ayaw rin niyang sumama dito. Hindi niya alam kung bakit tila
hindi mapagkakatiwalaan ang pagmumukha ng gwapong CEO. Sorry again, sir, but you are wasting our time so much. No need to explain what happening right now. Wika nito at diretso nang naglakad papunta sa kotse nito. Hilang kanyang kanang kamay. Agad nitong pinahusad ang nakahasard na sasakyan. Tahimik itong nagmamaneho. Habang tumatakbo ang kotse, pasulap-sulyap siya sa binata na sobrang seryoso ang ekspresyon ng mukha. Noon lang niya nakita ang ganong reaksyon nito sa itinagal-tagal ng kanilang pagkakaibigan. Kung isang krimen ang pagtitig sa isang tao, kanina pa kita ibinababa sa presinto. Alam mo ba yan? Talaga lang ha, yung pagsisinungaling, wala bang hustisya yon? Tanong pabalik niya sa binatang engkanto. Ayaw mo ba? Sa sinungaling, sino bang may gusto sa ganong gawain? Gusto lang naman kitang protektahan sa lalaking iyon. Hindi ka pa dadala na minsan ka ng kamunti kang mag-ahasa. Tanong ni Moiko sa kanya. Hindi naman sa ganoon pero hindi natapos ng dalaga ang kanyang sasabihin. Dahil sinapawan na siya nito. So gusto mo talagang sumama sa matandang mayaman niyan? May tila ibang himig iyon sa pantinig ni Madel. Nagsiselos ka ba sa dayuhang iyon? Bawal ba? Hindi ba ako pwedeng magselos? Wika nito. Ngunit mabilis rin itong binawi lahat ng sinabi nito. Ibig kong sabihin ay pinoprotektahan lang kita. Ayaw kong mangyari ulit sa iyo ang nangyari noong nakaraan. Gaya ng sinabi ko kanina. Hindi sana sinamahan mo na lang ako. Hindi ka naman pala nagsiselos. Gusto mo talaga akong magselos? Seryosong tanong nito. Hindi siya sumagot. Tila natauhan siya sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Sobrang obvious na pala niya. Kaya naman talaga ako bumalik dahil sa'yo. Wika nito. Sa akin? Bakit? Nagbago ang isip ko. Dadalhin na lang pala kita. Total naman ay alam mo na ang totoong katauhan ko. Tsaka ano man ang gagawin ni Amati na, siguraduhin kong may pagtatanggol kita. Handa na akong iharap ka sa kanila, ano man ang magiging reaksyon nila. Litanya nito. Napatulala siya sa harap ng kalsada. Doon lamang niya napansin na tila gitna ng kagubatan ang kanilang pinabagtas. Nang lingonin niya ay nakumpirma niya ang gitna ng kagubatan ngayon. Walang kalsada sa likod at hindi niya alam kung paano nakadaan ang kotse sa ganang kasukal na daan. Akala ko ba nasa likod ng boarding house ang inyong bahay? Ano itong dinadaanan natin? Tanong niya. Doon tayo diretso sa lungsod ng mga engkanto. Gaya ng sinabi ko sa iyo, may mataas na katungkulan sa aming kaharian ng aking mga magulang at may malaking handaan sa syudad dahil sa kapiyastahan sa amin. Litanya ng binata. Napatango lamang siya. Pagkarating sa nasabing lugar ay mas lalo naman siyang namangha. Mas maganda pa yata ito sa Disneyland, kung saan ay maraming mascot tulad ng Mickey Mouse. Doon ay mas marami pang nilalang na hindi niya alam kung ano ang tawag sa mga ito. Alam niyang totoong nilalang ang mga ito at hindi mascot lang. May mga parang mamalya na naglalakihan at ang iba ay iisa ang mata. Hindi ang mga ito pinapakialaman ng mga engkantong naroon, kaya malaya ang mga itong nakakagala. Hindi rin naman ang mga ito delikado, dahil hindi abusado ang mga mamalyang naninirahan doon. Sobrang naaliw si Madel sa kakaibang tanawin ng lugar. Ang makukulay na bulaklak at mga bato, ang mga luntiang tila nakalandscape na mga hardin, mga berdeng damo at kung ano-ano pa. Nakakatanggal ng stress ang ganong mga tanawin. Nang makapasok ni sila sa isang malaking restaurant
ay doon lang tila naging tensyonado na siya. Hindi niya mawari, pero ramdam na niyang may mangyaring kakaiba. Nang makalapit sila sa isang mahabang mesa, ay tinawag ng isang magandang ginang si Moiko. "Halika anak, dito ka sa tabi ko." Wika nito sabay alok sa upuang nasa tabi nito. Tila walang magawa si Moiko at sunod-sunuran ito sa utos ng ina. Aminado si Madel na hindi niya iyon gusto. Sana pala tumangkin na lang siya na sumama kay Moiko. Wala pala talaga ito magawa sa nais ng ina. Iyon ang akala niya. Ngunit nagulat siya nang kasama siya nitong lumapit sa ina nito. "Wala na. Pwede bang umusog ka doon sa tabi ni ina?" Pakiusap ni Moiko sa engkantadang katabi ng ina. "Ako ang lilipat sa pag-upo?" Tanong pa nito na tila hindi nagustuhan ang ginawa ni Moiko. "Bakit naman anak?" Tanong ng ina ni Moiko. Tinitigan ni Moiko si Aliana at tila naintindihan ito ang ibig sabihin ng mga titig ng binata. Padabog na lumipat ng upo ang talagang engkantada habang matalim ang titig kay Madel. May balak itong masama sa kanya ngunit naharang ito ni Moiko. Nabasa na agad ni Moiko ang nasa isip nito at binalaan nito ang engkantada na huwag gumawa ng kung anumang masama laban kay Madel. Wala siyang laban dahil isa siyang immortal. Ngunit nakahanda si Moiko sa lahat ng oras. Ano man ang posibleng gagawin ng pamilya nito o ng engkantadang si Aliana. Kaya ito nagdesisyon na dalhin si Madel dahil alam na nito ang balak ng ina nito. Iyon ay ang pagkasundo kay Aliana. Mabuti na lang at maagap siya. Ipakilala niya sa mga ito si Madel bilang fiancé niya. Sa ganoon ay hindi na ito kukulitin ng mga magulang. Ipagkasundo ng kung kani-kaninong babae sa kaharian ng mga engkanto. "Moiko anak, si Aliana naman talaga ang unang nagpatibok ng iyong puso, hindi ba? Ayaw mong ipagkasundo ka namin sa iba't ibang mga prinsesa sa ating kaharian. Kaya balikan mo na lang si Aliana. Kailangan mo ng gampanan ng tungkulin mo anak. Matanda na ang iyong ama. Kailangan na ng bagong hari at reyna bago pa ito maagaw ng ibang angkan." Litaan niya ng ina ni Moiko. Nakikinig lamang si Madel sa usapan ng mga ito habang nakaupo sa tabi ni Moiko. Nahiya siyang magpagtitigan sa mga nakapaligid sa kanya kaya nananatili siyang nakayuko. Lalo na't ibang uri ng mga nilalang ang mga ito. Minado si Madel na biglang may bahid ng kirot sa kanang dibdib nang marinig niyang sinabi ng ina ni Moiko. Hindi na ikwento sa kanya ng binatang tungkol kay Aliana. Ngunit wala naman siyang karapatan na alamin ang tungkol sa lahat na mga babaeng dumaan sa buhay nito. Hindi nga niya alam kung hanggang saan ang kanilang samahan. Lalo na ngayong may balak ang mga magulang nito na itali si Moiko sa isang prinsesa na kagaya nitong immortal. Ate ang kanyang isipan at minado siyang nagugulan siya sa sitwasyong kanyang napasok. Akala niya ay sa mga tao lang may komplikadong buhay. Sa mundo ng mga immortal ay katulad lang din pala sa mundo ng mga mortal. At isang pribilehiyo sa kanya ang mapunta at magkaroon ng pagkakataong makasalamuha ang mga ito. Ina, ipagpaumanhin ninyo. Ngunit si Madel, siya ang aking magiging kasama habang buhay. Diretsyong wika ni Moiko sa ina. Inikat pa nito ang tingin sa buong angkan na naroon. Mukhang nabasa na ng mga ito ang naisabihin ni Moiko. Kaya hindi na mga ito nagulat pa. Hindi mo ba inisip, Moiko? Isa siyang mortal. Hindi lahat ng kagaya niya ay kayang panindigan ng pagmamahalan na sinasabi mo. Paliwanag ng ina nito. Hindi, ina. Alam kong mahal ako ni Madel. Mahal ko po si Moiko sa kabila ng pagkakaiba ng aming katauhan.
Kayang-kaya kong patunayan sa inyong lahat ng sinasabi ko ngayon. Biglang sabat niya. Napatingin sa kanya ang lahat. Maging si Moiko ay hindi inasahan na sabihin niya ang bagay na iyon. Sa pagkakaalam niya, ay isang dating mortal lang ang ina ni Moiko. Kaya hindi malayong mapapaniwala niya ito. At alam niya sa kanyang sarili na totoo ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Matagal na niyang minahal si Moiko. At bahala na kung saan aabot ang nangyayaring pagsiwalat niya sa kanyang nararamdaman dito. Gusto niya rin pagselosin ang dalagang engkantada na kanina pa siya tinititigan ng sobrang sakit. Parang gusto siya nitong lamunin. Nababanaag din sa mga mata nito ang matinding pagkagusto para ni kay Moiko. Kahit magkaiba sila ng katauhan at wala siyang kapangyarihan na kagaya ng mga ito, ay hindi siya tanga para hindi mabasa ang ekspresyon ng pagmumukha nito. Matagal ka na palang may karelasyon. Bakit hindi mo ipanakilala agad sa amin? Sige nga, kung totoong mahal ka ng babaeng iyan, pakainin mo siya ng ating pagkain. Dahil kung tunay ang pag-ibig niya sa iyo, handa niyang isakripisyo ang kanyang pagiging tao para sumama sa iyong manirahan sa ating mundo. Hindi na. Respetuhin din natin ang desisyon ni Madel. Kung gusto pa niyang manirahan sa mundo ng mga tao, huwag nating ipilit na dumito agad siya. May tamang panahon naman para sa lahat ng ito, hindi ba? Litanya ni Moiko. Walang magawa ang mga ito nang tinutulan ni Moiko ang nais ng ina na huwag nang pabalikin siya sa mundo ng mga mortal. Totoo naman na hindi pa siya handa at masyado pang bata siya at marami pa siyang pangarap sa buhay niya at sa mga magulang din mismo. Kung ganon, kailan pa ako magkakaapo? Tanong nito. Malapit na ina, kunting panahon na lang. Kunting pagtitiis lang. Maibibigay ko rin sa iyo ang hinihiling mong apo. Wika ni Moiko. Napaubo si Madel dahil nabalao pa ng sariling laway. Hindi rin naman niya inasahan na mapasabak siya sa ganon kaseryosong usapan. Alam mo, iha, gusto kita para kay Moiko. Nagkikita ko sa iyo ang isang responsable at mapagmahal na asawa at ina ng mga anak. Saad ng ama ni Moiko. Bigla siyang kinabahan nang maalala ang kanyang panaginip. Hindi niya makakalimutan ang mukha nito at ang detalyadong panaginip niya tungkol sa mga ito. Ila kabaliktaran naman yata ng mga kilos na ipinapakita ng mga ito ngayon. Nagulat pa siya nang bigla itong tumawa. Iyon pala ay nababasa nito ang kanyang utak. Huwag kang matakot sa akin o sa amin. Alam ko na minsan na kaming pumasok sa panaginip mo. Huwag kang matakot. Hindi lahat ng eksena sa panaginip ay totoo. Ngunit ang mga nilalang na kagaya namin ay sinisiguro ko sa iyong totoo. Hindi siya makapagsalita dahil sa hindi inaasang sasabihin nito. Napagtanto niyang ang mga kagaya ng mga itong engkanto ay kayang magbasa ng nilalaman ng isip ng tao. Ilang beses na iyong nagawa ni Moiko. Matapos ang mahabang pag-usap, ay nagpaalam sa Moiko sa mga ito. Dahil nais nitong ikutin ang lungsod ng mga engkanto na kasama siya. Sige anak, tiyak na matutuwa si Madel sa magagandang tanawin sa ating syudad. Masayang wika ng ina ni Moiko. Hindi niya akalaing ganon lang kadali napalitan ang kanilang tensyon. Ayun na ba, Madel? Mahal ko. Patay mali siyang tanong ng binata. Iyon na lang yun? Tanong ng dalaga. Nahihiyang tumingin si Moiko sa dalaga, kaya napatawa na lamang siya. Nang makasakay na sila sa kotse, ay tsaka lang niya isinumbat sa binatang engkanto ang lahat. Ang lakas ng loob mong magpakilala sa kanina. Sa mayamang dayuhan na piyansi kita. Tapos sa mga magulang mo. Ngayon tahimik na ulit tayo. So anong palabas iyon, Moiko?
Tanong niya sa binata. Hindi umimik ang binata. Ito lang yata ang inkantong torpe sa daigdig nito. Pasensya na. Sa ina kasi. Gusto akong bumalik sa ex ko. Alam mo namang ayaw ko sa lahat ay ang makipagbalikan sa nakaraan na. Kung kailan, may minahal na akong iba. Kung kailan nakalimutan ko na ang tungkol sa nakaraan ko. Litanya ng binata. Napaismid siya sa kanyang narinig. Ayos lang ang sagot nito. Ngunit hindi iyon ang kanyang inaasahan. Ang gusto niya ay ang umama niya ito sa totoong nararamdaman nito sa kanya. Ngunit iba ang lumabas sa bibig nito. Nagmukha lang siyang dahilan upang hindi matuloy ang nais ng mga magulang nito na magpakasal sa katulad ding engkanto. Mas lalo pa nitong nilihis ang kanilang usapan nang makarating sila sa isang lugar na may pinakamagandang tanawin. Halika, dadalhin kita sa gintong barko na nakapatong sa isang maliit na bundok. Uwi ka nito. Tila nawala rin ang kaninang pagdadismaya niya nang makita niya ang napakaganda at kumikinang na abandonadong gintong barko. Ang ganda naman yan. Ngayon ko lang nalaman na may barko na gawa sa ginto. Aniya. Halos lahat ng gamit dito ay may halong ginto. Alam ba bang may kasaysayan ang gintong barko na iyon? Pinagawa yan ng prinsipe na mahilig maglayag dahil nais siyang balang araw. Kapag matatagpuan niya ang babaeng nais makasama habang buhay, ay dyan ito balak na idaos ang pag-iisang dibdib. Ilaga? Anong nangyari? Umibig siya sa tao. Sa isang napakagandang mortal. Kaso ay pinandirihan siya at kinasusuklaman. Sa galit ng prinsipe ay ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Ginawa niyang patuyuin ang dagat hanggang sa manghina siya. Bigla na lamang siyang nawala sa kaharian at makalipas lang ang ilang linggo ay biglang umusbong ang isang maliit na bundok sa ilalim ng barko. Unti-unti itong lumaki hanggang sa may angat pataas ang gintong barko. Kaya ayan na siya, nasa tuktok ng maliit na bundok. Ang ganda ng kwento niya kaso yung kwento kayang sa atin, saan kaya hantong ito? Sa kanayang tungkol sa atin. Ganoon? Sige, yung sa mayaman na CEO na lang, total pareho naman kaming mga tao. Walang magiging problema. Anya, gusto niya itong mapikon. Gusto mo ang dayuhang iyan? Tanong nito. Oo. Naku, kapag siguro iyon ang mapapangasawa ko, naku, sarap ng buhay ko. Ang yaman kaya niya. Tinitigan siya nito, sabay kurot ang tungki ng kanyang ilaw. Tinitigan pa siya nito ng masama. Pinagbuksan siya nito ng pintuan ng kotse, pati pinasok doon. Napangiti pa siya dahil pabalang siya nitong pinapasok sa loob. Ibig sabihin na epektibo ang kanyang ginagawang pagpapaselos dito. Hindi ka pwede sa kanya. Uwi ka nito sabay sarado ng pintuan ng kotse. Sumakay na rin ito at tahimik na pinaandar ang makina ng kotse. Wala itong imik at ang bigat ng reaksyon ng mukha. Nagsiselos ka. Ayaw mo lang aminin. Tudyo niya rito. Tinignan siya nito ng seryoso. Pagkatapos ay pumagilid. Tinigil nito ang minamanehong kotse. Pagkatapos ay muling tumitig ulit sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam siya ng kaba. Oo, nagsiselos ako. Ngayong alam mo na. Nakikipaghalubilo ka pa ba sa lalaking iyan? Talaga? Bakit? Bakit ka nagsiselos sa kanya? Sabihin mo. Kailangan ko ba talagang sabihin na mahal kita, Madel? Mahal na mahal kita. Iyon ang dahilan. Abotenga ang kanyang mga ngiti. Iyon naman talaga ang kanyang gustong marinig sa binata. Subalit ang hindi niya inasahan
ay ang kanyang magiging reaksyon. Bakit nga ba gusto niyang kumpirmahin? Kasi mahal niya rin ang binatang engkanto at ayaw niya niyang patagalin pa ang kung anumang itinatago nitong damdamin para sa kanya. Matagal na rin naman silang magkakilala at halos alam na niya lahat ng katangian at kahinaan nito. Bakit ka natahimik? Ayaw mo ba? Nabigla ba kita? Tanong nito. Hindi. Mahal din naman kita, Moiko. Pero natatakot akong baka magsawa ka rin sa akin. Kasi magkaiba ang ating mundo. Paano kung ma-realize mo na mas magiging maligaya ka sa piling ng katulad mong mortal? Paano na ako? Bigla siyang natahimik. Napaisip din bigla sa sinabi ng binatang engkanto. Diba, natahimik ka dahil hindi ka rin sigurado. Kasi umaasa ka pa na mahanap mo ang isang mortal na iibig din sa'yo ng tunay kagaya ko. Ano namang laban ko kapag dumating ang panahong iyon? Malungkot nitong wika. Nananatiling tahimik si Madel. Hindi siya makapag-react sa mga sandaling iyon. Naguguluhan ang kanyang puso at isipan. Paano nga ba? Sa totoo lang ay ang pagiging engkanto din ito ang bumabagabag sa kanyang isip. Paano kung mali lang siya ng kanyang nararamdaman ngayon? Ano ang gagawin nito sa kanya? Oras na makapagdesisyon siyang hiwalayan ito. Tiyak na mapapatay siya nito. Nakakatakot pa naman dahil may mga kaya itong gawin na hindi kaya ng mga mortal. Maraming taglay na kapangyarihan ang mga engkanto. Hindi kagaya ng mga tao na normal at ordinaryong namumuhay lang sa mundo. Walang taglay na kapangyarihan. Tanging tiwala at pananampalataya lamang sa mahilika. Dahil sa kanyang pananahimik, ay nagbasya itong ihatid siya sa kanyang boarding house. Tahimik silang pareho hanggang sa makarating doon. Hindi niya alam kung ilang minuto lang silang bumiyahe. Basta sobrang bilis lang nilang nakarating. Hindi rin niya namalayan ang dinadaanan nilang lugar. Nagpaalam agad siya dito na pumasok na dahil kanina pa siya pagod at inaantok. Ngumiti rin ito at matamlay na tumango. Salamat sa lahat-lahat, Madel. Nito. Tumango siya. Ngunit pakaramdam niya ay sa himig ng boses nito ay parang katapusan na ng lahat sa kanila. Hindi na lamang niya iyon binigyan ng pansin. Baka sa epekto lang din iyon ang kanyang pagod. Wala pa siyang pahinga simula ng paglapag ng eroplanong sinakyan niya. Buti na lang at sanay na siya sa biyahe. Pagkahiga pa lang niya sa kama ay ramdam na agad niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Ngunit hindi pa man siya nakatulog nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nagulat siya nang makita sa monitor ang pangalan ng kanyang Tia Amar. Ang kasama ng nanay niya sa kabilang bahay sa probinsya. Nagtaka siya dahil kakapadala lang niya ng malaking halaga ng pera dito. Tia, sambit niya. Ngunit hindi pa siya nakapagsalitang muli nang humagulgol na ito sa kabilang linya. Madel, wala na ang nanay mo. Pasensya ka na. Ginawa ko na ang lahat. Inaalagaan ko siya ng maayos. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang ate Magda ko. Umiiyak na wika nito. Alam ko, Tia. Sambit niya habang nakatulala. Hindi niya lubos akalain na mawawala na ng saysay ang kanyang buhay. Ang kanyang pagsisikay para sa kanyang inang lumalaban sa sakit na breast cancer. Wala siyang pakialam kung maubos ang pera niya sa pagpapagamot dito. Ngunit wala pa ring saysay kasi wala na. Binawi niya ang kanyang ina na siyang nag-iisa na lang sa buhay niya. Hindi niya mapigilang mapahagulgol. Sa totoo lang ay nakaramdam siya ng konsyensya sa ina. Matagal siyang hindi nakadalaw dito.
dahil napakalayo nito sa kanya. Ngunit wala rin naman siya magawa dahil kailangan niyang kumita ng malaking halaga para sa pagpapagamot nito. Hindi na siya nagdadalawang isip pa. Agad siyang gumayak upang makabiyahe ng maaga. Malayo rin ang biyahe ng boss patungo sa kanilang probinsya at tiyak siyang gagabihin siya ng dating dahil mag-aalas 2 na ng hapon. Wala siyang ibang naisip na pagsabihan kundi si Moiko. Hindi rin naman niya basta matagawagan agad ang kanyang kaibigan dahil palagi itong abala. Na malaman niyo ng binata ay walang alinlangan itong nagboluntaryong samahan siya patungong probinsya. Hinintay niya ito sa kanyang boarding house. Basta, hintayin mo lang ako dyan. Uwi ka nito bago pinatay ang cellphone. Ngunit wala pang isang minuto ay nasa harapan na ito ng kanyang gate. Nang makalapit kay Moiko, ay agad siyang napayakap dito. Wala na siyang ibang malapitan at mapagsabihan ng sama ng loob. Matapos siyang mailabas lahat ng sama ng loob, ay agad silang bumiyahe patungo sa probinsya. Ramdam niya ang pakikiramay sa kanya ng binatang Engkanto. Nagtaka lang siya dahil ang pagkakaalam niya ay 6 na oras mahigit ang biyahe patungo sa kanila. Ngunit wala pang isang oras ay narating na agad nila ang bahay ng kanyang ina. Hindi rin niya sinabi dito kung saan, subalit natunto nito iyon nang walang tanong o direksyon galing sa kanya. Ganito ba kagaling ang kapangyarihan na taglay niyo? Kaya tahanan ko ay kaya mong hulaan? Biglang tanong niya. Limitado lang naman ang kapangyarihan na meron kami. Tsaka hindi lahat ay magagamit namin sa kabutihan. Uwi ka nito. Binuksan na nito ang kotse sabay na silang bumaba. Sumalubong sa kanila ang kanyang Tia Amar. May mga kapitbahay silang naroon para makiramay at handang samahan sila sa magdamagang puyatan. Madel, magpahinga muna kayo ng kasama mo. Hindi ko alam na isasama mo pala ang nobyo mo. Hindi mo man lang naipakilala sa amin ang nanay mo noon. Sayang, hindi man lang siya nakilala ng nanay mo. Uwi ka nito. Sasagutin na sana niya ito ngunit bigla ring inunahan ni Moiko. Pasensya na tita, bago pa lang din kami nagkakilala ni Madel. Tsaka, ngayon lang din niya nasabi ang tungkol sa inyo. Masaya rin sana akong makilala ang nanay ni Madel, kaso ay, hindi ko na siya naabutan. Uwi ka nito. Biglang napaiyak ang kanyang Tia Amar. Sobrang mahal nito ang kapatid. Ito rin ang nagpalaki kay Madel. Hindi na ito nag-asawa pa. Dahil ibinuhos na nito ang oras at atensyon sa kanila. Lahan na Tia, kailangan nating tanggapin na wala na si nanay. Alam ko kung gaano mo kamahal si nanay. Isinakripisyo mo ang sariling kaligayahan para sa amin. Hinding-hindi ko yan kalilimutan Tia. Nandito ako para sa iyo. At sana makahanap ka pa ng lalaking mamahalin ka at samahan sa habang buhay. Uwi ka ni Madel habang yakap ang kanyang Tia Amar. Naisip na Moiko na samahan si Madel hanggang sa mailibing ang ina nito. Alam nitong sobrang nasaktan siya sa pagkawala ng ina at kailangan niya ng karamay. Hindi ka ba babalik sa trabaho? Tanong ni Madel dito kinabukasan. Sasamahan kita hanggang sa pagbalik mo sa trabaho, sagot nito. Nagpasalamat siya sa oras na inilaan ng binata sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na malaki ang bagay na nasa tabi niya ito, ngayong nasa pasakit siya. Mahal na mahal kita Madel. Alam kong naguguluhan ka pa. At hindi handang tanggapin ang buong ako. Huwag kang magalala. Handa akong maghintay. At kung hindi mo kayang tanggapin ang buong ako, ayos lang. Umaasa kang nasa paligid mo lang ako lagi. Litaan niya nito. Ang totoo niyan, naguguluhan talaga ako at natatakot. Ngunit sa pagkakataong ito, na mag-isa na lang ako, wala na ang nanay na siyang nagpapalakas ng aking loob.
para lumaban sa hamon ng buhay. Kaya buo na ang pasya ko. Sasama ako sa iyo sa mundo ng mga immortal. Ano man ang papel na gagampanan mo sa inyong mundo, handa akong sumuporta. Mahal kita, Moiko, at wala na ang aking ina na siyang dahilan ng aking pag-aalinlangan para sumama sa mundo mo. Mahabang litanya niya. Hindi na pigil ni Moiko ang mapayakap sa kanya nang pagkarinig ng kanyang sinabi. Sigurado ka na ba, mahal ko? Tanong pa nito. Oo, handa na ako mamuhay kasama ka sa mundo niyo. Huwag kang mag-alala. Bago tayo lilisan sa mundong ito, mag-iwan tayo ng yaman sa iyong Tiamar. Ipapamana ko sa kanya lahat ng ari-arian. Meron ako sa mundo ng mga mortal. Doon sa mundo ng mga immortal, magsisimula tayo ng ating sariling pamilya at tutulungan kita makalimot agad sa mga masasakit na pangyayari na nangyayari sa iyong buhay dito. Litanya ng binatang engkanto. Salamat, Moiko. Uwi ka niya. Diyakap siya nito at hinagkan sa noo. Mahal na mahal kita, Madel. Handa akong ibigay lahat ng gusto mo, kahit ano. Uwi ka pa nito. Pagkatapos ng libing ay agad na bumalik sila ng Maynila. Sa pagkakataong iyon, ay isinaman nila ang tiya Amor niya. Gaya ng pangako ni Moiko, ipinangalan nito ang lahat ng ari-arian sa kanyang tiya. Sobrang saya nito sa kabila ng pagtataka. Bakit nito binibigay lahat ng ari-arian nito, kasama pa ang malaking halaga ng pera sa bangko? Hindi ko kayo maintindihan. Bakit ba? Ano na kayo kung ibibigay niyo lahat ng ari-arian nito at yaman sa akin? Nakang tanong ng tiya Amor niya. Saka ko nasasabihin sa iyo, tiya Amor, sigurado na namang ayaw mo akong paniwalaan. Sagot ni Madel. Pagkatapos ng araw na iyon, ay sabay silang nawala. Sabay silang nag-resign sa trabaho. At nawala na ng balita pa si Aling Amor sa kanila. Ang hindi nito alam ay nasa ikalawang dimensyon na sila, namumuhay ng mapayapa at masagana. Kung darating man ang araw na babalik si Madel para kumustahin ang tiya, marahil ay sa panaginip na lamang. Dahil handa na siyang kumain ng pagkain ng mga immortal. Handa na siyang magiging kagaya ni Moiko at ialay ang kanyang buong buhay sa binatang engkanto. Wakas! Wakas ng kwento. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo ng Sindak Stories. Hanggang sa muli.